Okay mga Lods, as per your request, eto na, Sas Rogando Sasot, isa po siyang DDS vlogger and basahin po natin. Vico Soto, I was just requesting na ikaw ang magpangalan sa mga politik na nangungumisyon sa DPWH projects, okay? Dahil sabi mo, di mapagkakatiwalaan ng mga diskaya. Well, does it follow na kung hindi mapagkakatiwalaan ng diskaya, ay alam niya na agad kung sino yung mga politiko na nangungumisyon sa DPWH? Di ba that is accusatory in nature? Like for example, ako, kunyari, may alam ako na may mga corrupt na official. Pwede ko ba silang pangalanan agad-agad nang hindi nila ako binabalikan? Kasi they can always deny. And I have to substantiate pag dininay nila tapos dinala nila sa korte. Yari ako dun kapag ginawa ko yun. Kasi kailangan ikaw yung magpatunay dun sa allegations mo eh. Nga, ang gusto niyang mangyari, si Vico Soto, yung ilalagay nila sa limelight at papangalanan niya lahat ng mga allegedly corrupt officials. May presumption of innocence. Ito yung problema kasi sa DDS eh. Yung, miski yung language sa kanila has impunity as well. Yung kahit sinong tamaan, ayos lang. Di ba parang EJK yan eh, extrajudicial ni Duterte. Dito naman extrajudicial language. Kasi hindi naman yes, meron tayong freedom of speech and expression pero hindi na may limitations 'yon. Hindi 'yon unlimited. Free speech has its own limitations. Like halimbawa, meron kang kilala talaga, alam na alam mo sa puso mo kasi naririnig mo dito, naririnig mo doon na eto daw ay tumatanggap ng ganito. Kailangan mo pa rin i-substantiate yung claim na yon. Kailangan pakita mo pa rin na kunyari alam mo na may paper trail ka, may dokumento ka, may video ka, dapat ganun mo papatunayan yan. Hindi pwedeng sasabi-sabi lang. 'Di ba? Ngayon, ang iba kasi sa Diskaya versus Vico Soto, si Vico Soto kasi has intimate and personal knowledge of the Diskaya's doing in Pasig. Halimbawa, may documentary evidence siya na may conviction si Curly Diskaya. Oh, that is already a proven fact. Wala nang na yun, hindi na madedebunk yun. Oh, yung tax evasion case, madedebunk pa ba yun? Hindi. Yung mga sali-saliwat na pagsasabi nila ng totoo sa mga interviews nila, yung pagyayabang nila sa mga sasakyan, these are all already documentary evidence na hindi na madedebunk. Kasi sila na mismo nagsabi eh. Yun yung iba, Sas. Okay? Ngayon, ang gusto niyang gawin is that gawin mo rin yan sa ibang mga politiko. Yung ginagawa mo sa Diskaya, gawin mo rin yan sa ibang politika. How can he do that? Does he know all the doings of, for example lang to, Martin Romualdez and Saldico? Kasi yun yung gusto nilang gawin eh. Or yung mga ibang DPWH officials, does he know? Okay, Joel Villanueva, tsaka kay, Jinggoy Estrada? Of course not. He will only talk about things that he is an expert of. Or at least alam na alam niya. Back and front. Diba? Kasi syempre, he dealt with the Diskayas eh. Di siya yung best resource person pagdating sa mga Diskaya. Di ba? And it's already proven na mga sinungaling talaga to mga Diskaya na to. Lalong-lalo na yung asawa. We want names, not motherhood statements. Ayan, kalokohan yan. Alam niyo ba ibig sabihin ng motherhood statement? Yan yung mga nagpapag-grandstanding. And tinuloy ni Sas and Connie Reyes on camera level drama. Yan yung mga grandstanding. Alam niyo, yan yung mga ito para to sa Pilipino, yung mga ganyan. Wala namang ganyang sinasabi si Vico eh. Everything that he said is actually based on facts. Kung magalit man siya sa mga Diskaya, at least alam mo na may context yon. Hindi kasi siya parang alam mo ito, bibigyan ko kayo ng motherhood statement bossin ko yan, 3 to 6 months. Oh, di ba? Hindi naman niya kayang i-substantiate yung mga ngayon eh. Yun yung motherhood statement. 3 to 6 months, I will end corruption. Oh. Hanggang ngayon, 2025 na, yung pa rin yung problema ng bansa natin. Oh. See? Kasi corruption is very systematic. You cannot put it on the shoulders of one guy na magpakamartir at mademanda ng walang kapararakan. Kasi
that is how the law works. Okay? You cannot just make allegations on someone nang hindi nila nade-defend yung sarili nila, or at least hindi ka magiging accountable sa sinasabi mo. Okay lang, ikaw na lang ang magpangalang sa mga involved. 'Di ba? Kasi like, alam niyo yung gustong pinapagawa ni Sas diyan. Gusto niyang si Vico ang mag-name drop ng mga names na yon. Ang problema lang, of course, Vico is in the position of power. Not only is he one of the most popular politicians ngayon across all age brackets, na from the Gen Alpha, kahit mga Gen Alpha, kilala siya, Gen Z, to us millennials and sa mga Gen Xers. Ganon siya ka-popular and well-beloved as well. Yun yung hindi nagigets disas dito eh. So, of course, he would be more careful kung mag-a-accuse siya. If he is going to accuse someone, he will make sure na kaya niyang depensahan yun sa korte. Kasi pag willy-nilly kang nagbibintang sa kapwa mo, malamang sa malamang, baka mademanda ka. 'Di ba? Ikaw, Sas, ilang beses ka nang nademanda? And towards the end of the video, I will discuss that para magkaroon kayo ng refresher on there is freedom of speech and expression dito sa ating bansa. Pero it is not absolute, okay? You cannot accuse someone just because you can. Kailangan, kung sakasakaling doon ka sa ruta na yon, hold facts first. Matalino na ang tao ngayon. Alam nila yung kinaibahan ng organic comments at messaging mula sa ops, okay? Ang tanong, bakit? Ano bang mali sa sinabi ko at gustong baliktarin ng mga boss nyo? Okay, so si Vico Soto dito, sinasabi niya na may boss daw si Sas. Meron nga ba, palagay ko, ako naniniwala ako na may boss sila, or meron kasing magbe-benefit pag tinitira mo or dinidiscredit mo si Vico Soto. Gets nyo? Naiintindihan ko rin yun sa sitwasyon ko eh. Kasi like for example, if I dinidebunk ko yung mga Duterte, malamang may magbe-benefit dun sa debunk ko. Kaso nga lang, ang sinasabi ko sa inyo ngayon, kung sino man yung sinusuportahan nyo, suportahan nyo. Okay? Kung gusto nyo yung mga Duterte, bahala kayo. Yun na yung sinasabi ko sa inyo. Wala akong hinihila na politiko pataas. I don't care. Okay? I support some politicians, but that's me. Personal ko yon. Hindi ko kayo ini-encourage na suportahan yung mga sinusuportahan ko. Para clear lang. Okay? Kunyari, ayaw nyo kay Lenny, di wag. Kay Risa, ayaw nyo, wag. Kila sa mga Tulfo Bros, kung ayaw nyo, wag. Okay lang. Walang pilitan, okay? Kasi I don't want to be confused na para akong sila Sas na hindi, si Sara Duterte pinakamagaling. No. You choose. Kayo mamili. Wala akong control over sa inyo. But I will say my beliefs. Kung if you like my beliefs, then cool. Yun yung iba sa amin ni Sas. I don't force you. I don't recommend politicians for you. I just tell you who I like, okay? And I like Vico a lot. Kasi I don't believe na meron siyang pinoprotektahan dito. If he knows na with facts, not just personal knowledge, but facts, as in documentary and all that, I think siya yung unang-unang mag-i-expose doon. Even if tropa yan yung tito niya. Kasi there are a lot of rumors going around na kaya daw pinoprotektahan niya, kaya daw hindi niya inaarit sila Romualdez because tropa ni tito. No, I don't believe that. Tandaan nyo, sa politika, walang kapamilya, walang ganon. Alam nyo kung bakit? Tingnan nyo si Amy Marcos. Sino tinitira niya? Di ba si Bongbong Marcos? Tsaka si Romualdez din. O si Toby Tiangco, sino tinitira niya? Di ba si Romualdez? So, ibig sabihin, within the space of politics, wala talagang kaibigan, wala talagang kamag-anak. There are only officials na ginagawa nila yung trabaho nila, and there are also officials na kurakot. So, alin dun si Vico? I don't think that he is this na kurakot, di ba? That's my opinion on him, di ba? Pero tuloy lang natin. O baka mali ang tanong ko, anong ang tama na ayaw niyong marinig? Kaya nga kasi nga, dinidiscredit si Diskaya. The only people that who named Diskaya, Romualdez and Zaldico is si Diskaya. Kung naaalala nyo, last year, sabi ni Mama Sara nila, yung isang Sara, yung Duterte, na
ang may hawak ng budget ay si Saldico or si Martin Romualdez. Kaya nga, magkaroon tayo ng third party body na mag-i-investigate sa lahat ng politiko. From Chis Escudero down to Martin Romualdez to Saldico. Para fair. Ako gusto ko yun. Gusto kong mangyari yun. Okay? Kung kasama dun si Mayor Magalong, so be it. I don't believe he wants to join that kasi politiko siya. But, if in the event na magkaroon yun, that's good. Para makita natin yung totoo. Of course. Ikaw, Sas, alam ko may personal knowledge ka. Ako, may personal knowledge din ako. Pero that is something na we cannot substantiate, yung mga bagay na nasa utak natin. So, let us follow due process and let us see if etong sinasabi ni Bongbong Marcos, ni Presidente, would substantiate into something. Di ba? Yun ang tama. O baka mali lang tanong ko, ano ang tama na ayaw ninyong marinig sa mga totoong taong sa mga totoong tao, tignan ninyong maigi lahat ng side at huwag kayong maghusga. Correct. That's why I encourage you to not side with anyone. Buksan nyo lang yung mata nyo. And of course, meron tayong presumption of innocence. Lahat ng taong pinagbibintangan ngayon is presumed innocent. Okay? Until proven in court na sila ay guilty. Ibig sabihin, yung mga ni-name drop, hindi pa sila guilty sa kahit anong krimen. Okay? Sas, ngayon, balikan naman natin yung mga issue mo about actually, hindi na nga issue to These are already facts. Ikaw ay nademanda ng 2 beses. Isa, kay Commodore Tariela, yung ating isa sa mga advocate ng West Philippine Sea, at saka si Cielo Magno, isang advocate ng good governance. Okay? Tingnan mo kung sino yung mga nagdedemanda sa'yo. Tingnan mo yung rationale nila. Matalino ka, di ba? Tingnan mo yung rationale nila at magkaroon ka ng introspection na tinatawag. Why does these people na isang advocate ng West Philippine Sea at saka isang advocate ng good governance is dinidemanda yung mga katulad mo? Why? I can only assume na kaya ka nila didemanda because you are a very dangerous person when it comes to spreading your propaganda. Even si Vico Soto, nananahimik dyan, dinadamay nyo sa propaganda nyo. Kasi gusto nyo pangalanan yung mga politikong ayaw nyo or yung mga politikong ayaw nyo ni Vico Soto. Wala siyang facts dun eh. And of course, yung constitution natin remains supreme, meaning to say, even if you have personal knowledge on the matter, what you can do is you can only follow due process. May innocence yan until proven guilty eh. Gusto nyo agad name drop. Tapos paano kung mademanda siya? 'Di ba? Paano kung ang mangyari dito mali pala yung alam niya, yung personal knowledge niya mali? Ano gagawin natin? Di ngaw 6 years in jail. Kasi ganoon ang libel. Alam niyo, hindi porke may nakita kayong picture together, it's already that. Hindi pa yon. Kailangan pa nating patunayan yon sa proper forum. I will wish that there is going to be a third-party investigative body on this. Whether kasama doon si Mayor Magalong or not doesn't really matter. Basta maiimbestigahan lahat. That includes the Senate and Congress and of course yung mga taong involved dito. Yun lang naman po yung sa akin for today. Gege mga lods.